Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa inyo na nakikinig at nanonood ngayon, God bless po sa inyo. At ngayong umagang to ay muli pa ako magbabahagi ng salita ng ating Diyos. At I pray na mabless po ang bawat isa at the same time ay matutunan po. Ang pag-aaralan po natin ngayon is about developing self-control. So, bago ko simulan, basahin po muna natin sa aklat ng Proverbs. Sabi dito sa Proverbs chapter 25 verse 28, "If you cannot control your anger, you are as helpless as a city without walls, open to attack." So, yun po. So, bakit po ba kailangan natin magkaroon ng self-control? Dahil sabi po sa Bible, kung wala po tayong self-control, ang sabi po, para lang tayong isang lungsod o isang city na walang wall o walang protection, walang security na pwedeng atakihin anytime. So, ganun po ang pahiwatig sa atin sa Bible. At the same time, ito yung nagiging cause sa atin ng trouble kapag na out of control tayo. Pag hindi natin nakokontrol yung sarili natin. So, anong mga trouble? Parang kagaya ng mga sa road rage, ganun. Diba? Kapag sobrang traffic, masyado nang mainit ang ulo mo, nawawalan ka na ng pasyensya. Meron pa yung mga disiplina sa sarili. May ginagawa ka sa sarili mo, meron kang goal. Halimbawa, nagda-diet ka, gusto mong pumayat, pero wala ka naman disiplina sa sarili mo. Hindi mo ma-achieve yung goal na gusto mo kung wala kang self-control. Kain ka pa rin naman ng kain kasi masarap kumain, di ba? So, yun ang tinatawag na kailangan mong matutunan sa sarili mo, magkaroon ng self-control. Bakit nga ba kailangan natin ng self-control or self-discipline sa ating pagkatao sa buhay? Dahil ang sabi dito, these are the key factor in any success you hope to have in this life. So, isa pala silang mga key factor para magkaroon tayo ng successful life. Pag meron kang disiplina sa sarili mo, meron kang self-control, mapapalayo ka sa pagkatake ng enemy. Hindi ka hahayaan na matukso sa mga bagay na masasama or anything that can harm you. So, yun. So, para matutunan po natin kung paano magkaroon ng self-control sa sarili natin, meron tayong 4 ways on how to improve your or develop your self-control. Una dito is, number 1 is admit your problem. Siyempre, kailangan mong i-admit sa sarili mo na may problema ka. May problema ka. Hindi mo kayang i-control yung sarili mo. Pero kung hindi mo aaminin na wala kang problema, na wala kang self-control, wala na tayong pag-usapan. So hindi yun. Pag kailangan mo manang i-admit ang self-control, ang yung problema, admit your problem. Diba? Sabi nga basahin natin sa James 1:14, sabi dito, "A man's temptation is due to the pull of his own inward desires." So yun, a man's temptation is due to the pull of his own inward desires. So, para mas maintindihan natin, basahin natin sa Tagalog. So, basahin natin sa Tagalog. Sabi dito, sa sa Santiago, chapter 1, verse 14, sabi dito, "Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa." So, yun. Ang tao ay madaling matukso kapag nagpapatangay sa sariling nasa ng laman. Ibig sabihin na yung desire, inward desire ng isang tao, kapag mas yun ang nangingibabaw sa kanya, is madali siyang matukso. So, ang sabi dito, it says, "You do things because
you like to. Tama, di ba? Kaya mo ginagawa yung isang bagay kasi gusto mo. Minsan, kahit alam mong masama, ginagawa mo pa rin kasi nga gusto mo. So, yun ang problema. Pag ganun ang sitwasyon, ibig sabihin na, kapatid, may problema ka. Kasi pinipilit mong gawin ang isang bagay na gusto mo kahit na alam mong masama. So, yun. First is admit your problem. So, pangalawa, number 2, ang sabi dito, talk back to your feelings. So, kailangan natin ng i-emphasize or ma-emphasize kung yung feelings ba natin is papunta sa good or papunta sa bad. So, example, kagaya ng wag tayong masyadong papadala sa kung ano yung feelings na nararamdaman natin. Parang kasing ganito yan eh. Sasabihin mo, hindi ko feel pumasok ngayon, tinatamad ako. So mag-absent ka. Parang ayaw kong bumangon ngayon. Gusto ko nakahilata lang maghapon. Parang tinatamad ako na magbasa ng Bible. Parang gusto kong manood ng TV ng 10 oras. So ganun. You need to kailangan mong yung emotions mo, yung feelings mo na to set up in a good way na isipin mo din kung makakatulong ba sa iyo. So bakit? Sabi nga, don't give your feelings so much authority. Huwag mong hayaan na pangibabawan ka ng yung emotion o yung feelings mo. Feelings are highly unreliable. So yun. Dito maraming nagkakaproblema sa feelings. Yung feeling mo na mahal mo siya pero feeling mo lang pala. Parang ganun. So kadalasan dito tayo nagkakamali ng desisyon sa buhay na feeling mo siya na yung taong para sa'yo, na feeling mo mahal mo siya. Pero pag dumating yung time na nagsama kayo, nagkakilala kayo, ganito pala siya, ganyan. Dumarating yung time na nagsisisi ka. So, ibig sabihin, hindi yan yung tamang pagmamahal. Kasi pag mahal mo talaga ang isang tao, kahit na ganito sa ganyan, ganun mo siya nakilala eh. So, dapat tanggapin mo yun. For better or for worse na eh, di ba? So, kaya mag-ingat tayo sa feelings, ha? Sabi nga, di ba, highly unreliable ang feelings. So, hindi lahat ng feeling okay. So, yun. God doesn't want you to be controlled by your feelings. Ayaw ni Lord na makontrol ka ng feelings mo. Mas mangingibabaw yung emotion mo. Ayaw ni Lord yan. And God says He wants you to learn how to challenge your emotion. So, tuturuan tayo ni Lord kung paano ba natin i-manage o i-challenge yung emotion natin in the way na hindi tayo mapapahamak sooner or later. So, yun. Basahin natin sabi nga sa Titus chapter 2 verse 11 and 12. Basahin natin sa Bible. Titus chapter 2 verse 11 and 12. So sabi dito, for God has revealed His grace for the salvation of all people. That grace instruct us to give up ungodly living and worldly passion and to live self-controlled, upright, and godly lives in the world. So, yun. Sa Tagalog sabi niya, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. So yun ang gusto mangyari sa atin ni Lord. Ang sabi dito, God's grace gives us the power to do what is right. Diba? Sabi niya, talikuran niyo na. Tinuturuan niya tayo, talikuran niyo yung mga makamundong gawain. Sabi niya, God gives us the ability to say not to the feelings, to that desire. Diba? Not to the feeling, not to the desire. Hindi dapat tayo magbase sa feelings natin, sa desires natin. Kasi minsan yun yung magpapahamak sa atin. So, yun. With God's
with God's help, you can master your moods. So, kailangan pa rin natin si Lord para ma-balance or ma-control natin yung mga moods o feelings and emotions natin. So, pangalawa pa lang yun. Pangatlo is, believe you can change. Siyempre, kailangan mong maniwala na magbabago ka. Kailangan mong maniwala na makakayanan mong makontrol yung sarili mo. Kasi kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa sarili mo na kaya mo, wala na. Hanggang dito na lang tayo. So, hindi na tayo makakapunta sa next step. So, yun. Pangatlo, kailangan mong maniwala sa sarili mo na kaya mo rin baguhin ang sarili mo. So, sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi dito, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Oh, grabe. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. So, grabe si Lord, no? God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you cannot bear. What you can bear. So, ibig sabihin, God is truly faithful na hindi ka niya i-allow na matempt to the situation na hindi mo kakayanin. Pero meron pang bonus. Ang sabi niya, but when you are tempted, sabi niya, He also provide a way out so that you can stand up under it. So, grabe. May bonus ka pa. Kapag hindi mo na kinaya at na-tempt ka pa rin, gagawa pa rin ng paraan si Lord para ma-overcome mo yung situation na yun. So, grabe lang si Lord, no? So, kaya wala kang lusot, huwag mo sasabihin na hindi mo kaya. Kapag may Lord ka talaga sa buhay mo, si Lord ang magko-control sa iyo ng yung temptation na yan. Wala yan. So, kailangan lang tayong mag-focus dun sa promise ni God. Diba? The positive promise of God, of help and strength. Kailangan natin yun. Di ba nga sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ, the Lord who strengthen me. So yun, kailangan mo lang mag-focus dun sa promise niya. God is faithful na eh. God is so faithful. So wag natin nahayaan na ma-control tayo ng emotions natin, ng feelings natin, at ma-tempt tayo in the situation na hindi tayo makakalas o makaalis. So, yun. So, the next is, ang apat is yung last. Number 4, depend on price, power. So, ito yung pinaka-importante sa lahat. Depend on price, power. So, sabi dito sa Galatians chapter 5 verse 16, let thy spirit direct your lives, and you will not satisfy the desires of the human nature. Sabi niya, let the Spirit direct your life. Hayaan mong ang Espiritu, banal na Espiritu ang mag-direct sa buhay mo. Let the work of the Holy Spirit, di ba? Let it work in your life. Kaso sinasabi mo ang sinasabi mo, hindi ako worthy Hindi ako karapat dapat na humarap kay Lord kasi masyado akong makasalanan. Nahihiya ako, parang gano'n. May taong gano'n yung mentalidad natin May mga taong gano'n ang mentalidad. At ang gagawin mo, bago ako lumapit kay Lord, kailangan ko munang ayusin yung sarili ko, magpakalinis muna ako. Hindi gano'n yung gusto ni Lord. Para mo na rin sinabi na bago ka magpa-check up is magpapagaling ka muna bago ka magpa-check up sa doktor. Hindi ganun yun. So yun, ang sabi ni Lord, let me into your life. Let my Holy Spirit control you while you are still struggling with that problem. I will help you to change. So yun ang promise ni Lord. So wag mo nga hayaan na wag mo sasabihin sa sarili mo na hindi ka worthy sa harapan ni Lord. Kahit despite of everything na kasalanan natin, the grace of God is so faithful na kayang-kaya niya tayong tanggapin, kayang-kaya niya tayong mahalin. Dahil yun si Lord God is love, di ba? Despite of everything na ginawa natin.
kahit masasamang gawa, matuto pa rin tayong lumapit sa Kanya. So yung last, depend on Christ's power. Hayaan po natin yung kapangyarihan ni Lord na mangibabaw sa buhay natin, in your life. So to develop your self-control, we need Christ in our life. So yun nga, di ba? We can do nothing apart from God. So yun lang po mga kapatid. Salamat sa inyong pakikinig. Before we end, mag-pray po muna tayo. Lord, salamat Panginoon na we praise your name, we adore your name, we worship your name, Father God. You are truly great, Father, and Lord, help us, Father God, to gain or to develop our self-control, Lord God, upang ilayo kami sa mga troubles, problems in the future, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, na makontrol yung emotions namin, yung feelings namin, Lord God. At the same time, Father, na I pray, Lord God, na you send your Holy Spirit, Lord God, upang i-guide yung buhay ng bawat isa, Panginoon. Bless everyone, Father God, and I pray na whatever man yung mga nagawa namin kasalanan, Lord, I pray na patawarin mo ang bawat isa sa amin, Lord God. Make us worthy to your glory, Panginoon, and Lord, salamat po sa araw na to, na pagpalain mo po ang bawat isa, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.